Magandang araw mga kakbay, ito po si Sammy ang inyong kakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, huwag lamang pong uutangan. Sa video pong ito ay pag-uusapan natin ang trabaho at kung bakit nais ng mga Pilipino magtrabaho sa bansang New Zealand. So, why to work in New Zealand? Pang-sampu ang New Zealand sa World Happiness Report ng United Nations. Kaya hindi katakataka na maraming Pilipino ang gusto magtrabaho at manirahan doon. Ngunit ano nga ba ang iba pang karagdagang dahilan kung bakit gusto mong magtrabaho sa New Zealand? Una, jobs for the skilled. The New Zealand government has listed on its immigration website the skill shortage in the country. Kaya kung mayroon kang tamang mga kwalifikasyon, may mga kasanayang trabaho para sa iyo. Maraming opportunities in engineering and construction, among others. Pangalawa, competitive salary and benefits. Ang minimum na sahod sa New Zealand ay nasa 22.70 New Zealand dollar bawat oras po yan o $181.60 bawat araw para sa 8 oras na araw ng trabaho. Iyon ay higit 10 times sa minimum na pang-araw-araw na sweldo sa Metro Manila. Ang pagkakaiba ay magiging mas malaki pa if you work a skilled job. Bukod dito, ang mga employer sa New Zealand ay karaniwang nagbibigay ng mga benepisyo batay sa estilo ng pamumuhay ng empleyado. Ang mga benepisyo na ito ay maaaring isama ang life at income protection insurance, tulong sa pag-aalaga ng bata o mga membership sa gym. Ang New Zealand din po ay work-life balance rank 6 worldwide in HSBC Expat Explorer Survey. New Zealanders strongly believe that working hard should be balanced with the pleasure of life. Solid social welfare system. Kapag nakamit mo na ang permanenteng katayuan ng paninirahan sa New Zealand, you will now be covered by their public welfare system. Sa ilalim ng sistemang ito, maaari kang makakuha ng suporta para sa healthcare costs, law support, and retirement savings at iba pa. Siyempre, simply beautiful, ang New Zealand ay may maraming magagandang tanawin. Hindi lamang sa kani-kanilang kanayunan, kundi pati na rin sa kanilang mga lungsod. And there are plenty of wide open spaces to enjoy nature's beauty dahil kakaunti lamang ang kanilang populasyon. Mga kakbay, ngunit ito naman ang mga bagay na maaaring hindi mo magustuhan sa New Zealand. New Zealand truly has a bountiful life to offer to interested Filipinos. Ngunit makatarungan lamang na pag-usapan ang mga bagay na maaaring hindi mo gusto sa New Zealand, kagaya ng high cost of living. Ang rent sa Auckland ay 74.33% na mas mataas sa average kumpara sa Manila. Kailangan mo ring isaalang-alang ang iba pang gastos gaya ng pagkain, transportasyon at mga gamit. Gayun din, huwag kalimutan ang iyong mga buwis. Maaari mong gamitin ang cost of living calculator sa website ng gobyerno ng New Zealand upang matansya ang iyong take-home pay. Siyempre, factor din dyan yung different cultures. Mahalaga bilang isang imigrante na yakapin ang mga bagong kultura at pagkakaiba na makikita mo sa New Zealand. Gayunman, baka mahirapan kang magkaroon ng matibay na koneksyon sa taong nakapaligid sa iyo or ma-homesick ka. Thankfully, marami ng Pilipino sa New Zealand, particularly in Auckland and Wellington. Kaya maaaring makabawas ito sa inyong homesickness. Factor din ang lack of entertainment at night. Filipinos are used to mall and establishment opening up in the late hours of the night. Kailangan mong tumira ng mas malapit sa mga lungsod tulad ng Auckland o Wellington kung nais mong magkaroon ng isang buhay na eksena sa gabi. Isa pang factor, it's far from other destination countries. If you are the type of person who loves to travel to other countries, this might be an issue for you. Gayunman, tandaan na ang paglilibot sa mga lugar ng New Zealand ay maaaring maging isang pakikipagsapalaran. Mga kakbay, narito naman po ang iba't ibang paraan ng paghahanap ng trabaho sa New Zealand. Una, yung DMW o yung dating POEA licensed agencies.
Ang pag-a-apply para sa mga trabaho sa New Zealand sa pamamagitan ng mga ahensya na akreditadong POEA ay lubos na inirerekomenda. Ito ay tumutulong upang maprotektahan ka mula sa mga pandaraya tulad ng illegal recruitment at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Sa proseso ng accreditation naman, ang mga employer ng New Zealand ay sinisiyasat muna ng POEA. Ngayon ay ang Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang kanilang visa bago sila makapagpadala ng mga job orders sa isang ahensya na lisensyado ng DMW. Sa tulong ng mga ahensya ng pag-upa ng trabaho na ito, maaari kang maging sigurado na ang iyong aplikasyon ay kumpleto at lubusan. Ang mga ahensya na ito ay nakabuo ng tiwala sa mga tagapag-empleyo sa New Zealand. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay nagpapataas ng iyong mga pagkakataon na makahanap ng trabaho. Sunod, specialist migrant job sites. Ang mga site ng trabaho tulad ng Work Here at Working in New Zealand ay nag-post ng mga trabaho para sa mga dayuhan. It's better to apply here than on the general job websites since employers posting this specialist migrant job already expect to hire workers from outside New Zealand. Narito naman po ang iba't ibang klase ng trabaho na pinost ng Working in New Zealand na maaari ninyong applyan. Ang link naman po ng kanilang website ay ilalagay namin sa description box sa baba ng video. So mga kakbay, ito naman po ang karaniwang katanungan patungkol sa New Zealand job application. Una, magkano ang gastos para sa isang Pilipino na pumunta sa New Zealand para sa trabaho? Bilang isang panuntunan, ang employer ay magbabayad para sa karamihan ng mga pangunahing gastos ng pag-recruit ng isang manggagawa sa Pilipinas. Kabilang dyan ang bayad sa pag-recruit, bayad sa aplikasyon ng visa, bayad sa pagproseso ng POEA at airfare. Samantala, ang mga empleyado sa Pilipinas ay kailangan magbayad para sa pagsusuri o yung trade at language test at bayad sa documentation kagaya ng passport, clearance ng NBI, medical na pagsusuri at iba pa. Isa pang tanong, ang mga ahensya ba na akreditado ng POEA ay kumukuha ng bayad upang matulungan kang makakuha ng trabaho sa New Zealand? Ang sagot po dyan ay hindi. Ang New Zealand ay isa sa mga bansa na may patakaran na walang bayad sa mga visa sa ilalim ng New Zealand Wage Protection Act ng 1983. Kung nakatagpo ka ng isang ahensya na nag-aabang sa iyo ng bayad sa paglalagay upang makakuha ng trabaho sa New Zealand, maaari mong i-report ang ahensya na ito sa POEA o DMW. Isa pang tanong, madali bang makakuha ng trabaho sa New Zealand? Mga kakbay, kung ang iyong mga kwalifikasyon ay tumutugma sa isang trabaho sa listahan ng kasalukuyan na kasanayan ng New Zealand, kung gayon ay maaari kang magkaroon ng mas madaling oras kaysa sa iba pang mga tao sa pagkuha ng trabaho doon.
Gayunman, kailangan mo pa rin sumailalim sa tamang proseso sa isang ahensya na accredited ng DMW. Bukod dito, dapat mong matugunan ang mga kinakailangan sa trabaho tulad ng pagkuha ng kwalifikasyon sa sandaling dumating ka sa New Zealand. Kailangan ito ng maraming pagsisikap at paghahanda. Gayunman, ang mataas na sweldo, magagandang tanawin at nakaka-relax na pamumuhay ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap na ito na sulit. Isa pang katanungan, maaari ba akong mag-apply para sa isang trabaho sa New Zealand nang walang visa? Ang sagot po dyan, maaari kang mag-apply para sa isang trabaho sa New Zealand nang walang visa. Gayunman, hindi ka maaaring magsimulang magtrabaho doon kung wala kang visa. Ang pagkuha ng isang alok na trabaho mula sa isang employer sa New Zealand ay sa mga kinakailangan sa pagkuha ng isang work visa. So ayan mga kakbay ang mga impormasyon kung bakit maganda magtrabaho sa bansang New Zealand at kung ano-ano rin ang dapat ninyong malaman kung kayo ay interesadong pumunta sa bansang ito. So mga kakbay, thank you for watching, keep safe and we'll see you in our next video. Bye!